Hello guys, it's me again, Igorot Diconis, and welcome back to my channel. So, nagpa-check up kami kahapon at na check nila yung cervix ko na hindi pa nga nag-open daw, sabi ni Doc. Pero, as of now, full term na yung baby ko, 37 weeks na siya, kaya anytime daw, pwede na po akong manganak. So, balitaan ko na lang kayo kung kailan ako manganganak. Para sa video natin ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay yung sabik na akong i-video talaga na what's in my baby's hospital bag. So, kung gusto ninyong malaman ang mga naihanda ko para sa aking baby, so please keep on watching this video and don't forget to subscribe. So, meron ako ditong nung namili kami ni pastor ng aking hubby, ay nakwento ko sa inyo na meron kaming nabiling bag na hindi naman kamahalan, tsaka Anelo bag inspired siya. So, napakaganda ng bag na ito. Ayan. Nabili namin to for, I think, 350 something. Ganun lang. Nasa ganun range lang. By the way, kailangan naming mamili ng bag kasi hindi ako mahilig sa ganitong bag at wala din kaming traveling bag ni pastor. Kaya, wala kaming maire-recycle talaga. So, kailangan naming mamili. So, buksan na natin yung bag na ito. At nang makita natin kung ano ang aking mga naihanda dito. For the information of everybody, ako po ay isang first time mommy. So, nagre-refer lang ako dun sa mga napagtanungan kong mga mommies kung ano yung mga dapat na ihanda. At the same time, I did also my research. Siyempre, kung first timer ka, kailangan mag-research ka para hindi ka magkamali sa mga dadalhin mo. Ay, pasensya na kayo kung hinihingal-hingal ako dahil alam niyo na ang buntis, madaling mapagod. So, dito sa loob, meron akong inihanda sa loob ng bag. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa ospital, kaya naghanda ako ng 3 sets ng damit ni baby. So, kung mapapansin nyo, nilakihan ko na yung label dyan. Kasi ayoko na mataranta si pastor, yung asawa ko po. Kasi kilala ko na siya, kahit nasabihin niya na hindi siya matataranta or magiging prepared siya. Alam ko kapag nanganak na ako, hindi niya maiiwasan yun. Matataranta pa rin siya. So, nilakihan ko na yung label dyan, guys. Para hindi naman na siya mahirapang tumingin. So, sa loob nito, may pairs of mittens na yan. May booties. Meron na siyang ang tawag doon, sombrero. Meron na siyang bonnet. Ayan. Tapos meron na siyang baru-baruan. Yung side tie na damit. At saka pajama. Okay. Ganun din dito. Tapos dito. Okay. So, 3 na yan. I hope na magkasya ito. Sana hindi kami gaanong magtagal sa hospital. Ito. And then, meron din akong prepare dito na isang balot na meron na po tayo dyang receiving blanket. Tapos, naglagay din ako ng 3 lampin. Kasi base sa mga nabasa ko at sa mga napanood ko ding ibang vlogs ng mga mommies, yung lampin daw ay kinakailangan nila para pamunas dun sa bata, ganyan, or pwede nilang gamitin sa mga ibang bagay pa. Habang ay pwede nilang ipamunas dun sa baby para hindi naman agad yung receiving blanket yung magamit. Ganyan. So, marami naman tayong enough na lampin, kaya nagdala na lang ako ng 3. And then, of course, kailangan nakaprepare na rin po ang ating diapers. Ito ay newborn diaper. At 5 pieces na ito, just in case na mangailangan pa ng marami, dadalhin na lang ulit namin yung iba. So,
As dito sa laman ng bag ni baby, 5 diapers lang muna. So, yan, ilalagay na natin dyan. And then, nagbalot pa ako ng mga extrang damit kasi hindi ko alam kung gaano nga tayo katagal sa ospital. Kaya, nandito yung mga blanket, lampin, may ibang clothes pa siya dito, mittens, tsaka booties. Tsaka yung mga, tsaka, meron pa siyang bonnet dito. So, sabi ko kay Pastor, nung nilalabel ko to, Pastor, extra ito. Hindi ito yung una mong gagamitin. Hanapin mo muna yung mga nakalabel dyan na iba. Yun muna. At kapag nagkulang, dito ka kukuha. Ako sa kanya, ngayon pa lang binibilin ko na siya kasi baka mamaya mataranta siya. Alam niyo naman yung mga daddies. Pag nakita na yung asawa nila na manganganak na, di mo alam, baka mataranta, hindi na makapag-isip ng maayos. And then, nilabhan na rin namin itong malambot niyang blanket. Dadalhin ko na lang din tong blanket niya kasi baka mangailangan sa ospital. Ito ay mas malaki kaysa dun sa receiving blanket. So, malambot ito kaya swak na swak sa isang sanggol. Ayan. Siyempre, pag meron tayong dalang mga damit ni baby, hindi naman pwedeng makalimutan natin yung mga ibang essentials niya. Yan, nilagay ko dito sa isang organizer para hindi mahalo dun sa mga damit. So, unang-una, buksan natin. Meron tayo ditong mga cotton balls. So, I think ito yung ginagamit nila na pamunas sa pusod or sa kung saan man. Basta ito yung ginagamit nila kay baby. Yan. And then, meron din tayong wet wipes. Tapos, meron tayong bath wash, baby bath wash. Tapos, syempre kung may bath wash, meron din tayong baby shampoo. Kung mapapansin nyo, maliit lang po yung binili kong baby shampoo kasi yung napag-alaman ko dun sa mga ibang mommies na may mga babies pala na namimili ng shampoo yung skin nila. Kaya try lang muna natin tong maliit para kung hindi hiyang kay baby, kahit palitan natin, hindi tayo masyadong manghinayang. So, kung kulang naman ito, ay dibili na lang ulit. Ganun lang kasimple yun. Then, meron tayong Johnson's Baby Oil. Tapos, meron tayo nitong Achete de Manzanilla. So, just in case lang na kailanganin, pero sa mga ibang reviews na napanood ko, ito daw yung hindi nila gaanong kinailangan. Pero, bumili na lang din ako kung sakaling kailangan, at least nakahanda na dyan. Then, meron din tayong betadine. Of course, hindi mawawala ang isopropyl alcohol, 70% solution. Ito yung recommended ng mga doktor, kaya ito po yung binili ko. Gagamitin ng mga mag-aasikaso kay baby, ganyan, kami na rin, pagka hinawakan namin siya. And then, just in case na kailangan lang din to, hindi ko alam kung recommended, bumili na lang din ako ng powder para kay baby. So, yun po yung mga nakalagay sa ating baby's hospital bag. So, hopefully, hindi pa muna ako manganak para ma-film ko pa yung what's in my hospital bag naman as a mother or as a mommy, kung ano yung mga pwede kong dalhin at yung mga documents pa na kailangan nating dalhin pagpunta natin sa hospital. So, as of now, yun pa lang po ang nais kong i-share sa inyo. What's in my baby's hospital bag? Yun po, may mga damit at yung mga baby essentials niya. And then, syempre, huwag nating kaliligtaan kahit na handang-handa na ang bags natin. Huwag nating kaliligtaan na mas paghandaan pa natin ang pagdating ni baby sa pamamagitan ng pananalangin. I hope guys na you pray with me na nawa yung baby ko ay maging normal ang delivery. Kasi kahapon nalaman namin yung estimate
estimated na weight ni baby ay nasa 2.9 kilograms. So, sabi naman ni Doc ay okay lang naman yon, hindi pa naman siya masyadong malaki. Kaya, nagdarasal tayo na sana ay maging normal ang aking delivery. So, yun lamang po at maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito at join me as I have my journey being a first-time mother. Thank you and God bless you all. Bye-bye!